Hello mga gwapo, mga gwapa. Hi Panginoon. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit na nagbigay ng mensaheng ito. Nasaan ako? Santiago 3. 3:13 hang 3:13 babasahin ko lang ha. Ang karunungang galing sa Diyos. Sino sa inyo ang marunong at nakaunawa? Sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan. Bunga ng pakumbabaan. O, di ba ang ganda? At karunungan. Ngunit, kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit, inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa dyablo, makasanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Lahat ng masamang gawa, ngunit ang may karunungang mula sa Diyos una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kanyang hinasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ang daming reaksyon dito ng Panginoon sa akin, ng Holy Spirit ko dito. Doon sa 14 dito, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, at huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Diyan nag-react yung Holy Spirit ko diyan. At saka dito sa 18. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaan, inahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ang ganda, no? Ang ganda, yes, amin po. Ang ganda ng pagkasalaysay dito. Tungkol sa mga karunungan na galing sa Panginoon, no, di ba? Naunawaan ba natin 'to? Ang ganda-ganda, tingnan mo na sa ito. Ipakita sa pamamagitan ng wastong pamumuhay, di ba? Sa tamang pamumuhay, sa wastong pamumuhay, hindi sa likong pamumuhay. At tandaan natin 'yan, nakasulat dito, oh. Ang ganda-ganda ng paliwanag ng mga apostol dito na binigay rin sa kanila ng Panginoon, oh. 'Di ba? Kaya wag tayong magyabang, wag tayong magmalaki, wag tayong maging palalo, dahil ang karunungan talaga ay nagmumula sa Panginoon, hindi nagmumula sa atin mismo, hindi. Kung hindi tayo biyayaan ng karunungan ng Panginoon, ng tamang pag-iisip, edi ano nangyari sa atin ngayon? Di wala, tulalay. Para tayong isang taong bungo na walang karunungan. Walang alam, di ba? Kaya nga tayo, may kanya-kanyang kaloob ang Panginoon sa atin. Tingnan mo. Tapos yung mga gawang mabubuti, may pagmamalaki mo. Yung may gawang hindi mabubuti, hindi mo talaga yan may pagmamalaki, di ba? Kasi sa gawa yan, sa kasamaan, gawa yan. Paano ka maging proud sa ganung gawain, di ba? Hindi ka maging proud, ilihim mo na lang, di ba? Ganyan ang mga gawain ng mga taong gumagawa ng hindi tama ang pamumuhay. Lalo na pag galing sa masama ang kanilang pag-angat. Kasi maraming umaangat, hindi natin alam kung sa masamang layunin ba niya yun. Kaya siya umangat o nagpapaangat siya dahil sa gusto niyang yumaman, gusto niyang sumikat. Marami kasing ganyang klaseng tao. Kaya may pagmamalaki mo talaga pag ang pamumuhay mo ay nasa tama, nasa tamang pamamaraan, nasa tamang gawain.
kayang-kaya mong ipagmalaki yun kasi nasa katwiran ka. Pero pag yung gawa mo hindi maganda, nililihim mo talaga. Hindi mo kayang may pagmalaki. Yung iba, sinishare nila kung kaya bago sila, kaya sila umangat dahil ganito, ganyan, o, di na, ini-explica nila. Yung iba, nililihim nila kasi nga, may halong, hindi natin alam, may halong, hindi gaano kaano. Alam nyo na yun, yung mga estratehiya nilang ganon, may halong, hindi ko alam kung ano yon, basta may mga ganon, may konting liko kumbaga, para maano niya yung mga tao kasi usong-uso naman talaga noon pa hanggang ngayon yung mga ginagawa ng ritual, ayun ba, may mga ganyan para kung sa Panginoon ka talaga, hindi mo gagawa ng ganyan. Natural ang flowing ng mga business mo, ng mga ano mo. Pero pag nasa tama ang gawa mo,